Actually, ako dumating din naman sa point na gusto ko na ding mag-quit. Nagkaroon pa ako ng problema dati doon sa bito ko eh. Sana hindi to makakarating sa namin, no? Feel ko, kasi, parang mababa din yung tingin nila sa Asian. It's a new day for a high. It's another day to try to get by. And ooh, yeah, I'm feeling now every second, every hour of the day. Yeah. It's a new day for a high. Yeah. Hey mga ka-random, so for today's vlog, meron tayong mga bagong mga bisita sa ating vlog. So dito na tayo ngayon guys, mga ka-random sa... Saan nga ba tayo? Roermond, Netherlands. So first, pag-usapan muna natin yung journey natin kung paano tayo naging nurse dito sa Germany. First of all, saan kayo nurse dito sa Germany? Ako sa klinikong Dortmund. And then first time kong nag-abroad at Germany agad. Same kami ng hospital, pero siya sa Klinikum Nord, ako sa Klinikum Dortmund Mitte. Tapos first time ko din mag-abroad. Paano nyo nalaman, na-discover yung Germany sa pathway? May mga classmates na ako nung high school at saka nung college, mga kakilala nung college na nag-start ng journey nila sa Germany. Year 2015, gusto ko na sanang mag-German language. Kaya lang that time, kailangan ikaw ang magbabayad ng language course. Umatras ako kasi nga kailangan ng pera kasi per level, 'di ba? Parang almost 20-25,000 per level. So yun, kinancel ko muna tapos nag-ibang landas. Nag-IELTS ako. Gusto ko sanang itry mag-apply ng UK. Pero hindi ako pinalad sa IELTS. Pares lang tayo. Ligwak sa writing. And then, nag-pandemic and all. Tapos sabi nila, parang Germany lang, yung open that time. So, yun, nag-language course. Sabi ko, itry ko lang. Pero parang wala lang sa akin na itry. Tapos yun, nag-try ako hanggang sa, yun, nakapasa din naman. Tapos sawa ni Lord. Paano mo nalaman agency? Meron na akong mga friends na under doon sa agency ko. Yun nga, sabi ko, year pa sila? 2018, 2016, mga ganun. Basta nauna na sila. Pero hanggang ngayon, hindi pa kami nagkikita dito. Ba't nasaan sila? Anong start? May Munich, merong Eppingen. Bilang mga first time, paano mo kinonsider yung Germany para magtrabaho dito? Sa akin, kasi ako, yung parang naghahanap ng mabuting landas. Sa mabuting landas. 2019, German language na ako. Pero, putol, hindi siya nung straight na nag-aaral ako hanggang second level lang. So, A2 lang siya na level. So, after noon, 2021, start na ako ulit na naman mag-aral. So, back to zero na naman kasi hindi pwede daw na hanggang ka lang, mag B1 agad. Kasi iba yung B1 level nila na standard. Kailangan magaling ka na talaga kahit mag-construct ng 2 sentence. So, hindi ko siya kaya. Kaya bumalik ako ng A1. So, refresh. Tapos, nakita ko sa internet, may friend din ako na nagsabi naman, why not? Mag-try ng German lang. Para magpunta ng Germany. So, sa akin, sige. Wala naman akong sa Pilipinas na like, okay lang, single naman ako, kailangan ko rin Pero okay din kasi yung trabaho niya sa Pinas kasi sa government din siya. Oo, okay siya, pero stressful din yung trabaho kasi mas gusto ko yung mas malaking kita para makaipon at saka mabili ko yung bahay. Paano kayo nag-aral ng German language? Kasi COVID time nun. So, syempre, bumili ako ng laptop. Kailangan mag-provide ka, of course. Tapos, syempre yung work ko din. Mas maganda yung work na time ko that time. Kasi, morning shift lang ako. Wala akong afternoon at saka gabi. 4 hours paggabi ang ang German language. And then, for 1 year. Pero, sabi din yung experience ko kasi
Parang 2 beses ata akong nabagsak. Sa writing. Oo, B2. Oo. Ano naramdaman mo? Parang pang 3 beses na akong nag-take. 2 beses akong bumagsak. Tapos, yeah. Kasi sabi ko, pag pang 3, binigyan ko ng 3 chance ng sarili ko. Pag hindi talaga sa akin, hindi. So, mag-give up ako. So, ang second option ko is mag-ipon, pupunta ng Australia sa ate ko. Siya na mismo ang magkuha sa akin. Pero ayaw ko ng ganun. Gusto ko nung ako mismo Sarili maghanap mo. na ako ang mag-apply. Kaya, Anong naramdaman mo yung panahon na two times? yeah, ay, grabe. Sad ako. Feeling ko na parang wala, na hindi na ako paano ako makaka-move on. Pero sabi ng parents ko, ng papa ko, binigyan ulit ako ng pera. Sinabi niya mag-review ka ulit, mag-aral ka, ganun, mag-exam ka ulit. Tapos bumili ako ng mga material books, like books talaga na pang Deutsch. Yeah, nagpunta ako ng library araw-araw. At saka, may library kami sa amin, sa Davao. Buti hindi ka na-discourage na. Hindi ako na-discourage. Ano kasi ako parang ang bilis ko maka-move on sa isang bagay na gusto kong agad. Except love. No, bakit? Ay, wag mo na mag-love. Ang goal ko talaga sa sarili ko is makapunta sa ibang bansa. Kaya, hindi ako nag-give up. Na pagkatapos, nung nalaman ko na day na bumagsak ako, pumunta ako ng National Bookstore, bumili agad ako ng mga materials ko na like new notebook, new pen, new beginning. Yes, ganun ako mag-move on. German course? Wala. As in, kasi wala ka namang, wala talagang idea. Nagre-research ako, pero wala ka talagang idea about the language and all. Tapos yun, nag-start akong YouTube. Nagiginig sa teacher, pero lutang pa rin kasi mahirap siya masyado. Nagtatrabaho ako hanggang B1. Tapos pandemic nun, 'di ba? Buti na lang sa dialysis ako nagtatrabaho noon. Yung time ko okay lang, ma-manage pa hanggang nung nag-B1 ako. Syempre, mahirap din kasi may anak akong maliit na So, noon. hindi talaga mamamanage. Hindi talaga kaya na habang nagtatrabaho, nag-aaral. Makakaya mo naman. Pero kasi depende din kasi yan sa'yo. Makakaya siya, pero sobrang hirap. Lalo na kung may maliit kang anak. Ayoko sanang i-give up yung trabaho ko noon. Kasi syempre, may anak akong maliit. Kaya lang, nung nag-B2 na, hindi na talaga kaya ng time. Kasi grabe yung parang rigid na yung classes. From 9 to 1 minsan, 9 to 2 p.m. So, hindi na kaya ng time ko. So, yun, nag-decide akong mag-resign. May mga nagme-message kasi sa atin, mga ka-random natin. Hirapan na daw sila, iyak na daw sila, magkikwit na daw sila. Ano yung pwede mong i-advise? Actually, ako dumating din naman sa point na gusto ko na ding mag-quit. Lalo na nung parang mid na ng B1 kasi iba na yung iba na yung intensity ng grammar and all, 'di ba? Tsaka lalo na yung vocabulary. So, yun lang, tiyagaan lang talaga. Tapos ibigyan din nila ng chance yung self nila na i-prove sa self nila na kaya nila. Kasi kung para sa'yo yan, para talaga sa'yo yan. Pero syempre, dapat with effort din. Naranasan kong sobrang challenge is yung communicate talaga sa mga totoong German. Sobrang pala yung kung sa pag-aaral ng German language is parang nababaliw na tayo na parang kala natin oo, ang hirap na umiiyak, grabe nang iyak natin. Hindi pa kasi pag dumating na dito sa Germany na ewan ko na lang, kahit pagharap ng puro ka na lang yun pala, mami-misinterpret nila na puro kaya, akala nila good lang sa'yo. Kaya yun, parang nahihirapan talaga ako. Kahit until now, nahihirapan din ako. At saka basta makaharap ko talaga yung parang ang bilis magsalita, nung parang hindi, ano ba yan? Preno muna, auntie. Kasi iniisip ko pa yung sentence, Ayun, mahirap. Mahirap talaga yung language. Hindi lang siya sa pag-aaral, kundi sa personal, pag nandito na sa Germany, madami pang kahirapan ng ma-experience. Ako kasi, yung pag nag-aaral ako, more on visual ako. So parang sinusulat ko, nanonood ako ng YouTube, tapos sinusulat ko. Kayo ba? Ako, visual din ako So, kailangan kong paulit-ulit na isulat kung ano yung lalo na sa writing. Audio yun sa akin. Gusto ko talaga yung marinig ko yung
paano siya i-pronounce or paano ko yung marinig yung sentence na ano. Ano yung parang weakest at saka strength mo sa pagdating sa exam? Weakest ko is yung Hurin. Kasi iba yung yung Aussprache nila eh. Tapos lalo na pag mabilis na masyado, tapos medyo slang na yung pagkakasabi nila, hindi ko na masyado naiintindihan. Pero ang I think ang strongest ko is ang speaking. Oo, parang kusa siyang lalabas, tapos parang, kumbaga may mga keywords na pwede mong magamit agad-agad. Ano sa'yo? Sige, ilatag mo yan. Ano? Sa akin naman, sa Schreiben. Kaya inulit-ulit ko talaga yung Schreiben ko kasi yun nung may weakest ko, yun din na ako nahila. Pero nung pag third take ko, siya pala yung pinaka-highest. Kasi doon ka nag-focus? Doon ako nag-focus, ulitin pag kung anong part lang ang na ano mo. Pwedeng ganon. Oo, pwedeng ganon. Pero pag kute ka, parang laglagan ng kute, parang pagalingan, parang kapartner kayo, yata, pero hindi kayo parang magka-team. Totoo. Parang i-block mo yung ano mo, ang may Dutch ng ganyan Dutch, yun. yung kasama mo yung isa hindi pa nakaano. Sa speaking ako, medyo gusto ko sana ng konti yun sa speaking. Although hindi ko naman siya strength. Ang strength ko siguro yung sa writing. Kasi sa writing parang para sa akin. Karoon pa ako ng problema dati doon sa bito ko eh. Parang magkamali ako ng page. Sinulat ko siya sa kabila. Nag-umpisa ko sa likuran. Okay. Yung matatapos na ko. Pagkita ko, hala bakit ganito? Halos tapos na ako. Tapos biglang inulit ko na lang, binura ko. Ako mahilig ako magbura talaga kasi hindi ko alam yung anong connector ang gagamitin ko para yung dalawang sentence ko maisa ba. Nagagamit niya pa din pa hanggang ngayon pag nagsasalita kayo mga indicate ako yung mga ganun. Yung mga Actually, ako, ngayon ko lang nare-realize yung gamit talaga ng words. Ng mga doc, mga ganon, shtim, mga ganon. Minsan nawawala na yung mga palamuti na wala. basta diretso lang. Pero kasi very different naman kasi yung Umgangssprache kaysa sa formal talaga. Kaya nga, pag nag-aaral tayo, very formal siya. Kailangan aralin natin yung mga bawat sulok ng mga pa-complete yung sentence ba. Pero sa personal, pag nandito na actual, hindi nila nagmamind sa kung ano yung sentence. Basta na maintindihan nila na yun lang meaning ng ano mo. Pero anyway, ma-learn mo din yan pagdating dito sa Germany. Ibang ibang part na naman ng problem ang gagawin mo. First experience niyo dito sa Germany, yung anong trabaho niyo? Area ko is Lungenabteilung ako. Kamusta din? Sana hindi to makakarating sa head namin, no? Mahirap siya kasi yung mga pasyente dito, meron talagang Freiheit na like, pag gusto mag-freedom, may freedom silang like, kahit nasa Lungenabteilung meron ng mga may cancer sa lungs, bumababa with the O2, tsaka nagyoyosi. Hindi siya nung kagaya sa Pilipinas na parang mo yung tao, wag mo masyadong kasi mababa na yung SpO2 mo, kaya kainin mo ng ganito. Sa kanila dito, wala silang pakialam, is very egal. So far, ano yung most memorable experience niyo as a nurse dito sa Germany? Pinaka-funny namin. Pinaka-funny, one time may kasama akong kasama ko yung colleague ko na matanda, na Russian. Tapos ngayon, merong pasyente na may ALS. Tapos nag-Luftnotice siya. Tapos kailangan namin inhalasyon. So, ninebulize namin, ganyan-ganyan. Tapos maya-maya, siguro, hindi ko alam kung anong nangyari. Sa sobrang sigurong taas ng pag-nebulize nung kasama ko, hindi namin namalayan, nag-alarm pala ang fire alarm. Tapos nagulat na lang ang mga auntie mo. Meron ng mga foyer bear doon sa tatlong fire truck ang dumating. Tapos, mamaya, nandiyan na sila. Tapos ang lalaki pa naman nila. Tapos mamatay kami sa tawa kasi hindi namin namalayan. Kasi nasa neuro kasi ako. So, lahat ng unimaginable na cases ng pasyente with psychological at saka neurological, andun lahat. Yun lang. Kasi hindi ako nag-expect na
ganito kagrabe ang cases ng dementia dito sa Germany. Sa ano yata siguro sa kinakain. Baka din siguro. Yun nga, parang ma-feel sorry ka lang sa kanila. Ikaw, ano yung pinaka nakakabusit na experience mo ha? Pinaka-bullshit, syempre yung kasama mong na lumulubog, lumilitaw. Akala mo nandyan na siya, bumalik na naman sa baba, tapos naglingat lahat ng mga pasyente niya. So, syempre, unahin ko muna pasyente ko. Pero pagpunta ko dun sa pasyente niya, lahat ng mga bed legirich ng mga pasyente niya, naglingit. Tapos gusto magbalagay ng bed pani sa pet. Tapos isa gusto pa magpa-change ng bedding. Sabi ko, i-xerox nyo na lang katawan ko. Pagod na. Hindi, pinaka-memorable. May pasyente ako dati, matanda. Tapos, nung bago ako noon, hindi ko siya talaga maintindihan. Bukod sa slurred speech siya. Siyempre yung Deutsch niya, hindi ko maintindihan kung anong salita niya. Ginawa ko talaga, lumuhod ako sa harapan niya, nag-sorry ako, ganyan-ganyan. Sabi, hindi ko talaga ayun. Nung mga nakaraang taon na, inisip ko bakit ginawa ko yun kasi mukha akong tanga. Embarrassing. Yung pasyente namin nag-seizure. Tapos, nakatae siya, be. Tapos, naapakan ko yung tae. Tapos, kunwari, na tumutulong pa ako. Tapos, ako pala nakatamak ng tae. Pinalat mo talaga. O, binisita pala tayo ng special guest natin. Magising na siya. O, ikaw, ano yung pinaka-memorable experience mo dito sa Germany? Sorry guys, wala akong energy eh. Napagod ako kakashop. Prudence ako, pang umaga, morning shift na yung colleague ko nag-popcorn sa microwave oven. Tapos nakalimutan niya, so umusok. So pumunta yung fire department, tapos police. Yun, funny yun para sa akin. Ay, Nakakainis. Pag yung colleague mo na nagmamarunong pero sa totoo lang wala siyang alam, yun, nakakainis talaga yun. Tipong dapat sana pwede mo ako tulungan, hindi yung the way siya magsabi na baka gusto mo magkabit ng catheter or maglagay ng NGT, hindi yung the way kasi, 'di ba? Siguro mas better kung iniba niya yung the way niya i-approach na baka pwede mo akong tulungan, 'di ba? Yung ganun. Ano yung pinaka-misconception sa ating mga nurses dito sa Germany? Misconception na correct, na marami tayong pera. Bakit ba tayo na dito sa Rermon? Yung sinasabi nilang tayo, sobrang dami natin ng pera. Yun, misconception talaga yun. Ano yung pinaghihirapan namin ng pera dito? Ang pagod pala dito sa Germany. Aside sa araw-araw ng language na naririnig mo, gusto mo na lang peace of mind after ng work. At saka makakain ka ng Filipino food. Isang araw, enough na yun sa amin. I think ako wala akong pakialam sa wala akong pakialam sa isipin nila. Pero ako mismo nagka-misconception about sa nursing practice ng Germany compared to the Philippines ba? Kasi ang akala ko talaga, yung nurse ka talaga dito na, as in nurse ka talaga na kung ano yung trabaho natin sa Pilipinas, ganun din dito. Like sa Middle East din, yun ba, parang ganun. Akala ko ganun talaga, pero feeling ko, noong una nga na-frustrate ako kasi akala ko, super nurse ka talaga. Nurse sa Germany, ganyan-ganyan. Tapos ang pagdating ko, parang caregiver. Hindi man sa insulto sa mga caregiver ha, pero kung i-compare ko lang yung workload ba, yung workload, parang kung i-equivalent, ko siya, parang ang equivalent nung nurse dito is parang caregiver siya. Tapos parang wala kang say. Do you think na bumaba yung pagtingin mo o yung parang tingin mo doon sa sarili mo nung naging nurse ka dito? Honestly, nung una, syempre, kasi iba yung trabaho ko dun sa Pinas Oo, although maliit yung sahod, pero kung tutusin naman, kasi yung yung station ko doon, dialysis, so parang petics lang, parang okay lang din. Hindi naman all the time, pero kung i-compare ko dito, sa Pinas kasi, ang stress mo, parang yung critical thinking mo, nagpa-function talaga dun sa Pinas. Pero dito, physical ang burden mo. Emotion din, kasi syempre nag-a-adjust ka. Yun, tapos mga colleagues mo pa. Kala ko nga nung una sa Pilipinas lang may bida-bida, yun pala, mas may magbibida-bida pa dito. Siguro dahil ibang lahi tayo.
Oo, feel ko kasi parang mababa din yung tingin nila sa Asians in general. Misconception, akala nila mga nurses dito sa Germany, overflowing yung money, walang problema sa money, ganun. Akala nila, okay din, masaya. Siyempre, alangan naman tayo naman dito, alangan naman tayo mag-post ng mga pangit na Siyempre, kasi dito kasi sa Germany, yung emotions natin parang siyang roller coaster na minsan nasa taas, nasa baba. Kasi iba-ibang tao din at iba-ibang lahi din yung nakakasalamuhan natin. Iba't ibang behavior, iba't ibang mukha. Everyday din yung struggle natin sa sa language kasi iba-iba din. Lalo na pag yung kasama mo talaga taga dito talaga na talagang Deutsche. Minsan sobrang lalim din yung kanyang language. So overcome mo, siyempre marami namang paraan. Hilig mo minsan cooking, painting, shopping, or traveling, or minsan fitness, or diet. Kung anong nakakapagpasaya sa'yo, minsan love life, kung meron kang love life. Di lang naman naging negative lahat ang dala ng Germany actually sa atin. Oh, may positive din naman. Parang on the side, parang ngayon nga marirealize mo parang on the side na lang yung negative kasi na-overcome mo din naman siya. Nafe-feel mo na parang, ay, bakit naging ganito na lang yung experience ko about sa nursing. Ako naman, so sobrang tagal ko na ng nurse. Ang dami ko na pinagdaanan. Pero, darating ko sa punto na parang, yung parang it pays the bill. Kapag dumating ka na doon, it pays the bill. Hindi mo naisipin yun Kaya nga nag-ayos ako I'm not degrading yung private nursing Nung nag-private nursing ako, challenging siya in a way na ikaw talaga yung mag-desisyon sa pasyente. Kung pangit yung itsura niya, tatawag ka na ba ng 112 o ganon. Ngayon, kung hindi ka tumawag, hindi na-dead yung pasyente mo. Kung tumawag ka agad, pagagalitan ka naman. Ang hindi naman ganong yun nga lang boring siya. Sa akin, kung titimbangin mo siya, gain pa din kasi mas malaki yung sahod. Tapos, mas marami kang time. Para sa akin, mas marami akong time. Nakapag-edit ako. So, of all the things na sinabi natin, bakit andito pa rin tayo sa Germany? Yung pangailangan natin. Yun lang yun. Kasi At the end of the day, alipin tayo ng oiro. Laban lang. Kasi, never stop dreaming din naman. Hindi ibig sabihin na dito tayo sa Germany is Germany forever. So, meron din kaming mga plano in the next future. Maybe, siguro, itatry natin din sa ibang country. Pero, Germany, talaga, is the best good experience. And, yes, to start. Start kasi lalo na sa mga single tas gusto yung mag-travel. Kahit na sobrang hirap ng language. Nag-press kay Crystal. Si Crystal may pamilya. So, kailangan niya i-manage lang yung time niya para makausap niya yung family niya, para maano niya yung emotion niya. Tsaka yung pera niya, kailangan niya din na i-balance. Meron siyang panggala at saka pang family. For the single like me, na wala namang family na binibigyan sa Pilipinas, may kanya-kanya kaming mga work at saka single. As like, unahin nyo muna first yung German language and then after that, mga lahat-lahat. So, to end this up, mga ka-random, how satisfied are you na nagtatrabaho kayo dito sa Germany? At this very moment, kaya mo yun at this very moment. Okay naman, satisfied naman ako. Sa station ko, okay naman. Actually, wala talagang perfect. Kahit saan ka pumunta, walang perfect. Meron talaga yan na isa o dalawa na hindi okay para sa'yo. Pero kung manageable naman at least kung okay, wala namang problema Ang importante lang, masaya ka, may time ka sa self mo at huwag mo pabayaan yung health mo. Kasi health is wealth. So far, super satisfied. Super satisfied. Nung dumating ako dito, dun pa rin kasi ako sa station ko. So, hindi talaga ako nag-change ng station. Kasi, thankful din ako dun sa mga kasama ko. Kasi, kahit papaano, most of them naman is open-minded sa mga Ausländer na katulad natin.
wala akong naranasan na na bullying. Tas tinutulungan talaga nila kami, hindi din pinapabayaan. Pero meron talaga. I mean, meron talaga 'yan. Pero dito kasi sa Germany, dito ko na-learn na unlike sa Pilipinas, yung kahit nasa bahay ka na, hinahunt ka pa rin ng responsibility mo dun sa hospital. Dito, pag nakalabas ka na ng station mo, as in wala, choose na lahat ng bahala sila dyan. Tapos wala ding sumbatan na, huy, hindi mo to nagawa, hindi mo to na Dito parang wala, okay lang, gagawin lang din nila kung ano. Tapos ako, gagawin ko na lang din kung anong iniwan nila. Hindi ko masasabing very satisfied kasi magto 2 months pa lang ako sa bagong station ko ngayon. Pero okay naman. Masasabi ko lang okay. Nag-a-adjust pa ako sa new colleague, sa mga kasamahan ko. Pero so far, mas sabi ko siyang okay kaysa nun sa first ko na station. Yun talaga is hindi okay. Satisfied, hindi ko masabi. Siguro mga 80%. Ako satisfied syempre. Ilang taon na tayo dito. Okay. Ilang taon na tayo dito. So parang, tsaka I'm living yung parang one step at a time. Yung parang, in-enjoy ko yung stay good. Tsaka in-enjoy ko yung opportunity to travel, opportunity meeting friends, new friends, new experiences. Grateful ako na at least hanggang ngayon, andito pa rin ako na nagtatrabaho, nakakapag-provide sa family. Kasi ang daming mga karandom natin na gustong pumunta dito, na ang dami pang mga doubts and all. Pero nalagpasan na natin yung mga doubts na yun eh. Andito na tayo. Ang ano na lang natin is to sustain yung mga pangarap natin. So yung mga karandom, kung nagustuhan niyo ang video natin for this day, like nyo lang ang ating channel and subscribe. Tulad ang lagi kong sinasabi, hamunin man tayo ng panahon, maraming dahilan para bumangon. Ako po si Echo and all my friends here. Remember, stay cute. Bye! Cheers!